dahil sinanay ko silang maging magalang at maging mabait sa lahat. Nakaalis na ang mag-asawa kasama ang mga bata. Palabas pa lang ng kwarto ng kambal si Charlie. "Are you really not coming with us, baby?" Malungkot na tanong nito. "Nasabi ko na naman ang dahilan, di ba? Pakibantayan na lang na mabuti yung mga bata para hindi naman ako mag-alala." Sagot ko sa kanya. Sinikap kong huwag tumingin sa mga mata niya para mapanatili ang katinuan ko. "They will be fine, I promise." Pangako nito na itinaas pa ang kamay. Tumango lang ako sa kanya. Nagtaka ako kasi hindi pa rin siya umaalis sa harapan ko. "Oh, may sasabihin ka pa ba?" Tanong ko. Kinakabahan na naman kasi ako sa uri ng titig niya sa akin. Wala man lang bang goodbye kiss? Nakangising saad nito. Agad namang namula ang mukha ko sa sinabi niya at bumilis na naman ang tibok ng puso ko. "Tumigil ka nga. May mga ganyan ka pang nalalaman? Akala mo naman ang layo ng pupuntahan mo." Paasik na katwiran ko sa kanya. Pero nagulat ako nang tawirin niya ang pagitan namin sa pamamagitan ng pagyakap niya sa bewang ko habang isang kamay niya ay dumako sa likod ng ulo ko. Sa kanya ako hinalikan ng malalim at madiin. Kung hindi lang nakapulupot ang kamay niya sa bewang ko, ay siguradong nawala na ako ng panimbang. His kiss is so intense that my mind is now in complete haywire. Lalo pang naging agresibo ang mga halik niya nang maramdaman ang pagtugon ko. Hindi ako halos makasabay sa tindi ng paghalik niya hanggang sa ramdam ko na ang pagkaubos ng hangin sa baga ko. Binigyan lang niya ako ng ilang segundo para sumagap ng hangin. Pagkatapos ay muling sinakop ang mga labi ko. Napasinghap ako nang madama ang tila bakal niyang kahandaan sa ibang bahagi ng katawan niya dahil sa pagkakadikit ng katawan namin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang boses ni May na nagulat sa nasaksihan niyang ginagawa namin. Nasa sala nga pala kami. "Sorry guys, hindi ko intensyong mang-abala." Hinging pang umanhin ito at mabilis na nagtungo sa kusina. Ako naman ay nakayuko lang at hinihingal pa rin dahil sa nangyari kanina. Alam kong mataman lang siyang nakatitig sa akin. "Galit ka ba?" Nag-aalalang tanong nito. Kaya napilitan akong mag-angat ng mukha at umiling. "Sige na, sundan mo na yung mga bata kasi baka bigla ka nilang hanapin. Dapat isa sa atin ikasama nila palagi." Sabi ko sa kanya. "May I at least hug you before I go?" Pagmamakaawa nito. Napalunok ako dahil ang seryoso ng mukha niya. Hindi na ako sumagot at ako na lang mismo ang yumakap sa kanya. Halatang nabigla siya pero nakabawi rin at agad niya din akong niyakap ng buong higpit. Hindi ko alam kung bakit naiiyak na naman ako. Siguro nasabik lang din ako sa mga yakap niya. Damo ko rin ang malalim niyang paghinga. Nagpapakitang siya mismo ay emosyonal din gaya ko. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming magkayakap. Pero nang bumitaw siya, ay hindi na siya muling lumingon sa akin at dumiretso na sa paglabas. Hindi ko alam pero parang ayoko pa sanang matapos ang sandaling iyon. Bigla ay nakaramdam ako ng mabilis na pangungulilang mararamdaman muli ang init ng katawan niya sa katawan ko. Pinahid ko ang mga traidor na luhang hindi nagpapapigil sa pagkawala bago tuluyang nagtungo sa kwarto ko. Nagtungo agad ako sa kusina upang maghanda para sa kailangan kong tapusing order. Ilang sandali pa ay naroon na rin si May para tulungan ako. "Uy, sorry talaga kanina ha." Nahihiyang paumanhin ito. "Wala iyon, ano ka ba? Ako nga ang dapat mahiya dahil nakalimutan kong hindi lang pala ako nakatira rito." Sabi ko. Ngumiti lamang ito sa akin at bahagyang umiling. "Christina, ano pa bang bumabagabag sa iyo para makipagbalikan sa asawa mo? Mukha namang mahal na mahal niyo pa rin ang isa't isa. Kaya dapat huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kung pwede naman kayong maging masaya ulit, bakit hindi ba?"
Seryosong payo nito. At aaminin kong tinamaan na naman ako sa sinabi niya. Hindi naman niya ako tinatanong tungkol dyan. Saad ko. At totoo iyon. Oo, ilang beses na kaming naghalikan at ramdam ko rin ang mainit na pagyakap niya sa akin kanina. Pero wala naman siyang binabanggit tungkol sa aming dalawa. Siguro, hindi niya alam kung paano ka tatanungin. Feeling ko lang natatakot iyon sa'yo o sa mararamdaman mo kaya nag-iingat siya sa bawat kilos niya. Pero iyong uri ng tingin niya sa'yo siguradong sigurado ako na mahal ka pa rin niya. Paniniguro pa nito. Titig na titig sa akin si May at wari ay inaaral ang tunay kong nararamdaman. He only said he missed me. He never said that he loves me. What if guilty lang siya sa akin? Gusto lang talaga niyang makasama yung mga bata. Alam mo, mahirap din kasing mag-assume. Tayong mga babae, minsan, hindi sapat na ipinapakita lang ang sweet sila sa atin. Minsan, kailangan din nating marinig para naman maging secure yung pakiramdam natin, di ba? Paliwanag ko, marahan naman itong tumango bilang pagsang-ayon. Sa bagay, tama ka rin naman. Pero sana nga maayos nyo na yung kung anong meron kayo. Kasi sigurado ang unang makikinabang niyan, hindi lang kayong dalawa. Kung hindi, iyong mga anak ninyo. Dagdag pa niya. Sa buong panahon nagbebake ako, ay pinag-iisipan ko ang lahat ng mga sinabi ni May. Ilang beses nang nagsorry sa akin si Charlie, pero hindi ko pa siya sinasagot. Ako man ay gustong magsorry sa kanya, dahil iniwan ko siya. Pero hindi ko magawa dahil sa pride ko. Sa totoo lang naman, napatawad ko na siya. Gaya nga ng sinabi ko dati, hindi naman ako galit sa kanya. Nagdamdam lang ako noong gusto niyang ipalaglag ang nasa sinapupunan ko dati. Pero lahat ng iyon na iniwan ko na sa nakaraan dahil mas mahalaga naman ang kasalukuyan. Madilim na nang matapos ko ang ginagawa at pagod na rin ako. Kaya napaupo muna ako at nagpahingang saglit. Maya-maya ay lumabas si May sa kwarto niya at bihis na bihis. May lakad ka? Gulat na tanong ko. Nakalimutan mo na ba? Ngayon yung reunion ng batch namin sa resort. Sagot nito habang bahagyang inaayos ang buhok. Oo nga pala. Overnight yun, di ba? Yap. Kaya magpapakalasing ako ngayong gabi. Napahagikik pang sabi nito, kaya inirapan ko lang siya. Hoy, mag-ingat ka Baka makalimutan mo hindi ka naman talaga manginginom. Babala ko sa kanya, pero umikot lamang ang mga mata nito. Natutuwa nga akong wala dito si nanay na tumatalak sa akin, tapos ikaw na naman ang papalit. Reklamo nito. Patuloy na sinisipat ang sarili niya sa body mirror na nasa gilid ng sala. Pinapayuhan lang kita kasi nagiging ibang tao ka kapag nalalasing. Natatawang sagot ko sa kanya. Okay ka lang ba ritong mag-isa? Bigla ay alalang tanong nito. Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Maaga na naman akong matutulog dahil napagod ako maghapon. Pero tatawagan ko muna iyong mga bata mamaya. Sagot ko sa kanya. Okay, mauna na ako. Huwag mong kalimutang ilak pati ang gate Bilin pa nito at tumango lang ako sa kanya. Pumunta ako sa kwarto ko at naligo. Pagkatapos magbihis ay bumalik ako sa kusina upang ilagay sa ref ang mga ginawa kong cake. Pagkatapos ay niligpit ko na ang ilang natira pang kalat. Hindi na ako magluluto at kakain na lang siguro ng tinapay. Tutal, wala naman akong kasama ngayon. Kakain na sana ako nang maalala ang sinabi ni May na ilak ang gate. Kaya dali-dali akong nagtungo sa labas para gawin ang bilin niya. Mahirap nang hindi magsiguro at baka kung ano pa ang mangyari. Paglabas ko ay nabigla ako nang makita si Alexander doon na lasing habang ang mga bodyguards niya ay pinipilit siyang alalayan. Ngumiti ito nang mapungay ang mga mata nang makita ako.
Christina! Hi, babe! I miss you. Let's talk. Mabuhay na sabi nito na halos susuray-suray na. Mabilis ko namang binuksan ang gate dahil baka manggulo pa siya at may makakita sa kanya. Ayaw ko namang magkaroon pa siya ng problema. Lalo at mabilis lang kumalat ang chismis ngayon dahil sa social media. Lasing na lasing ka. Dapat tumiretso ka na sa bahay mo. Paninita ko sa kanya. Hindi ako lasing. Tanggi nito pero nang maglakad ay muntik nang matumba. Mabuti na lamang at maagap namin siyang nasalo. Kanina pa nga ho namin pinipilit umuwi, ma'am, pero nagpumilit pa rin pumunta rito, sabi ng isa sa mga bodyguards niya. Ipinasok namin siya sa sala at saka pinahiga muna sa sofa. Ako naman ay kumuha ng maligamgam na tubig para punasan siya at nang kahit papaano ay maginhawaan. Christina, I love you so much, babe. Paulit-ulit na ungol nito habang pinupunasan ko siya. Iyong mga bodyguards naman niya ay nagpapalitan lang ng tingin. Ako naman ay naaasiwa at medyo nahihiya sa kanila. May bihisan po ba siya? Bihisan po muna natin para guminhawa ang pakiramdam niya. Tanong ko sa kanila at sabay pa silang tumango. Agad lumabas iyong isa para kumuha ng damit sa sasakyan. Pagbalik ay binihisan nila ito habang ibinalik ko sa kusina ang plangganang may lamang tubig. Ma'am, maghihintay na lang po kami roon sa sasakyan. Paalam ng mga bodyguards niya kaya tumango na lang ako. Pero sa totoo lamang, gusto ko sanang hinlingi na buhatin na nila si Alexander at iuwi sa bahay niya. Kaya lang, bigla naman akong naawa sa kanya dahil alam ko namang ako ang dahilan kaya siya nagkakaganito. Christina, sambit nito pero nakapikit pa rin ang mga mata. I'm so sorry, Alexander. I never meant to hurt you. Usal ko sa kanya. Hindi ako sigurado kung naririnig ba niya ako. Pero nagulat ako nang bigla siyang magdilat ng mga mata at dahang-dahang umupo. Inalalayan ko pa siya dahil bahagya siyang nahilo. Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo? Ikaw lang talaga ang laman ng puso ko. Ayoko ng iba. Gusto ko ikaw lang. Pagsusumamo nito, nalungkot na naman ako sa sinabi niya. I'm so sorry, Alexander. Pero pareho lang ang sagot ko riyan. Sabi ko sa kanya. He gently touched my face as I saw tears starting to pool from his eyes. Nakagat ko ang pang-ibabang labi dahil doon. Kumikirot na naman kasi ang puso ko para kay Alexander. I just can't let you go, Christina. Malungkot na saad pa nito na lalong nagpabigat ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin para papagaan ang kalooban niya dahil nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin sa kanya. You are so pretty, my love. Anas nito na mapungay pa ang mata. Nanlaki ang mga mata ko nang akma niya akong hahalikan. Don't you dare! Bago pa ako makalayo kay Alexander ay dumagundong na sa apat na sulok ng sala ang boses ni Charlie. Bakit nandito siya? Hindi ba dapat kasama niya ang mga bata ngayon? Napalingon ako nang hilahin ni Charlie ang kamay ko at itago ako sa likuran niya. Si Alexander naman ay tumayo at halos matumbang muli dahil sa pagkahilo. You better go home now. It seems like you're not in the right state of mind. Dominanteng utos ni Charlie sa kanya. Don't. Lalapitan ko sana siya pero iniharang ni Charlie ang kamay niya sa akin. Narinig marahil ng mga bodyguards ni Alexander ang komosyon kaya bumalik sila rito sa loob. Iuwi niyo na tong amo niyo para makapagpahinga na. Mahinang pakiusap ko sa kanila. Tumango naman ang mga ito at agad tumalima. No, we still need to talk, Christina. Biglang sabad ni Alexander. Alexander, please. Kailangan mo ng pahinga.
dahil halos mabuwal ka na sa kalisingan mo. Pakiusap ko sa kanya. Tiningnan ko ulit ang mga bodyguards niya at maagap naman sila sa pagtulong kay Alexander para maayos itong makalabas. The hell? Let go of me! I still need to talk to her! Sigaw ni Alexander sa mga tauhan, pero hindi siya pinakinggan ng mga ito at dire-diretso siyang dinala sa loob ng sakyan. Nakahinga ko ng maluwag nang makaalis naman silang mapayapa. Napaupo ako sa upuan at nasapo ang mukha ko sa pagod at stress. Tapos naalala kong nandito pala si Charlie. Anong ginagawa mo rito? Yung mga bata. Tanong ko sa kanya. Mukha itong galit dahil lukot ang mukha at madilim ang mga mata. They are doing great. Maraming nag-aalaga sa kanila roon. Kaya hindi ako halos makasingit. Nakasimangot na sagot nito. Anong problema niya at mukha siyang nalugi sa itsura niya? Boyfriend mo ba talaga yung lalaking iyon? Seryosong tanong nito. Yun nga pala ang pagkakaalam niya. No. Tipid na sagot ko. I heard it many times from him and from the other people here. So, what does your no mean? He asked in a formal way. Tumambol na naman ang dibdib ko sa tanong niya. We're just pretending. Pag-amin ko. You what? Napatitig ito sa akin na tila hindi naunawaan ang sinabi ko. Hindi kami totoong mag-boyfriend, okay? We're just friends. Tugon ko. Medyo naiinis ako sa sarili ko kasi para akong nahahatsit dito. He was about to kiss you earlier and I did not see any resistance from you. Masama ang loob na banggit nito kaya napalingon ako sa kanya. Lasing lang siya. I'm sure pagsisisihan niya iyon kapag luminaw na ang isip niya. Angil ko sa kanya. Iyon ba ang ikinagagalit niya? As if namang papayag akong mahalikan ng iba. Kahit si Alexander pa iyon. Naunahan niya lang ako, pero lalayo naman talaga sana ako kanina. Nagulo na naman ang sistema ko nang magdeklara si Charlie na dito raw siya matutulog. Hindi ako makatanggi, lalo na nang malaman niyang mag-isa lang ako rito ngayon. What did you have for dinner? Tanong nito. Hindi pa ako kumakain kasi isasara ko sana yung gate kanina nang dumating si Alexander. Sagot ko. Pero parang mali yata iyong sagot ko dahil kumunot na naman iyong noo niya at parang galit na naman. Anong oras na? Hindi ka pa rin kumakain? Galit na asik nito. Anong ikinagagalit mo? Saka wala naman akong kasama kaya hindi na ako nagluto. Hindi naman siguro ako mamamatay kung hindi ako kakain ng isang gabi. Katwiran ko sa kanya. Saka ako nagmarcha papunta sa kwarto ko pero napahinto ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko at pigilan ako. Let's eat. Malumanay na pahayag nito. Hindi siya mukhang nakikiusap dahil parang mas nag-uutos pa siya. Hindi ako nagugutom, kaya matutulog na lang ako. Kung gusto mong matulog dito, doon ka na lang sa kwarto ng mga bata. Sabi ko at pilit na binabawi ang kamay ko pero lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak dito. I said, let's eat. He said in a more serious tone. Anong problema mo? Hindi nga ako nagugutom. Angil ko sa kanya. Gusto mo bang gutumin kita? I have a way to make you hungry. Banta nito. Napalunok ako kasi ang seryoso niyang magsalita. Kaya kinabahan ako sa ibig niyang sabihin. Wala sa sariling napatitig tuloy ako sa kanya. Pero hindi nagbago ang hitsura niya. At ibig lang nang sabihin noon ay tututuhanin niya ang banta niya. Okay, sabi ko na lamang sa kanya. Marahan niyang hinila ang kamay ko para igiyas sa papuntang kusina. Nakayuko lang ako habang naghahanda siya ng pagkain.
Natatakot akong mag-angat ng paningin dahil ayokong tumingin sa kanya. Kapag nakikita ko ang mukha niya ay nawawala ako sa sarili at palaging kinakabahan na parang ewan. Alam mo, yung parang may kulisip ka sa tiyan. Ganoon ang nararamdaman ko. Here, let's eat. Masayang sabi nito. Fried chicken at vegetable salad ang inihanda niya. Mukhang masarap iyong pagkakaluto ng manok kaya bigla akong natakam. Sumundok na ako ng kanin saka kinuha yung isang pakpak ng manok. Iyon kasi ang paborito kong parte. Ikaw, kain ka na rin. Yaya ko kasi naaasiwa akong pinapanood na lamang akong kumakain. Parang mas masarap kang panoorin kumain. Biro nito pero inirapan ko lamang siya. Pagkatapos ay kumuha na rin siya ng pagkain at nagsimulang sumubo. Tahimik lang kami habang kumakain. Ayoko ring magsalita dahil wala naman akong sasabihin sa kanya. Christina, tawag pansin nito sa akin. Kaya tiningnan ko siya. Yes? Let's talk. Sabi nito. Aren't we talking now? Pang-aasar ko sa kanya. Naningkit ang mga mata nito pero nagkibit-balikat lamang ako. Minsan lang mamiloso po ang tao, hindi pa yata bumenta sa kanya. I want you and the kids back for good. Saad nito, natitig na titig sa aking mga mata. Napakurap ako at nag-iwas ng tingin sa sinabi niya. Ayaw mo na ba? Ayaw mo na ba akong makasamang muli? Seryosong tanong nito nang hindi ako nakasagot sa unang sinabi niya. Natigilan ako dahil bigla akong naalala ang mga sinabi ni May kaninang umaga. Wala naman ang problema sa pagitan naming dalawa. Tanggap naman siya ng mga bata at pareho naman kaming mulat sa mga katotohanan tungkol sa nangyari sa amin sa nakaraan. Pareho lang din kaming biktima ng kabaliwan ni Catrice noon na pinagdudusahan naman niya ngayon. Pero gusto kong malaman kung bakit niya ako gustong balikan. Dahil lang ba sa mga bata? O dahil nakukonsensya siya lamang siya? But I can't bring myself to ask him those. Please, magsalita ka naman baby. Pakiusap nito. Pwede bang bigyan mo ako ng konting panahon para ipag-isipan ng tungkol doon? Tanong ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko, ang gusto ko lamang marinig mula sa kanya ay mahal niya pa rin ako, na gusto niya pa rin magkabalikan kami, hindi lamang dahil sa mga bata. Malungkot siyang tumango bago muling nagsalita. I just miss you so much, my dear wife. I miss being with you all the time. I miss kissing you, touching you. I miss you too, Charlie. I said, interrupting him. His face lightened with what I said and came over to me. Say it again, please. Sambo nito habang nakatunghay sa akin. Huminga ako ng malalim at ngumiti sa kanya. I miss you too. Mahinang sagot ko. He almost teary-eyed when he gave me a quick kiss on the lips. I love you so much, baby. Only you, now and forever. Madamdaming saad nito, saka tumitig sa akin ng buong pagmamahal. This is what I was waiting to hear from him. Inabot ko ang leeg niya para ilapit ang mukha niya sa akin. Then, I kissed him passionately, pouring all the emotions I'm feeling right now. My heart is so full that I want to cry. Then, I felt him deepen the kiss, sending me sweet shivers to my spine. Tinulungan ko siyang tanggalin ang t-shirt niya. Pagkatapos ay pinaglaro ko ang mga daliri ko sa mainit at malapad niyang dibdib. Parang ang init mo. May lagnat ka ba? Bigla akong nag-alala, kaya natanong ko. Pero tinawanan lamang ako nito. Wala akong lagnat, baby. Sobrang nag-iinit lang. Nakangising sabi nito. Kaya namula kaagad ang mukha ko at nag-iwas ng tingin. I miss seeing you blush too. Whenever we have our sexy time.
Daing nito dahil nakurot ko siya sa tagiliran. Natatawang hinulo nito ang kamay ko habang lalo naming nagiinit ang mukha ko. Puro kakalokohan. Baktol ko sa kanya pero lalo lamang lumapad ang ngiti niya. Let's talk more later please. I want to continue what we have started. Pabulong na reklamo nito na lalo pang nag-alab ang pagnanasa sa kanyang mga mata. No, unless you tell me the truth. Pigil ko sa kanya. Halata naman ang pagkagulat sa kanyang mukha. What the truth? I promise. I already told you everything. Depensa nito kaagad. Kaya tumaas ang kilay ko. Gusto kong matawa kasi halatang hirap na siya sa pagpipigil niya. How many women have you slept with when I was away? Direktang tanong ko sa kanya. Naka-good shot na siya sa akin kanina dahil sinabi niyang mahal pa rin niya ako. Pero kapag nagkamali siya ng sagot dito, baka magbago ang isip ko. What? I never slept with any woman aside from you since we got married. Mabilis na tugon nito. Really? Makakatagal ka ba? Ikaw na isang lalaki na walang sex sa loob ng ilang taon? Parang hindi naman kapanipaniwala. Kunuway tudyo ko sa kanya. Halos mag-isang linya na lang ang mga kilay niya dahil sa pagkakakunot ng noo niya. I swear, I spent all my time running our business and looking for you. I can't even eat and sleep properly because I'm always thinking about you. All I ever wanted is to find you and ask for your forgiveness. Halos magmakaawang pahayag nito. Kita naman sa mga mata niya na nagsasabi siya ng totoo, kaya lalo na namang nagdiwang ang puso ko. At least, hindi totoong lahat ng lalaki nawawala ang pagkaloyal kapag matagal na hindi nakikipagsiping. So, you mean you're just doing it all by yourself? Tatatawang tanong ko. But yes, I did it many times, imagining you and all our steamy moments together. It helps a lot, really. Pag-amin nito na hindi rin mapigil ang matawa. Then, what are you waiting for? I told him seductively. What? Takang tanong nito. Claim your prize now for waiting such a long time, Charlie. Mapang-akit na tugon ko sa kanya. Mariin lamang akong napapikit habang kagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil ramdam ko pa rin ang hapdi sa ibabang bahagi ng aking katawan. Ganito pala kapag matagal kang hindi nakipagtalik. Masakit din pala. Halos kapareho lang nung unang beses ko itong maranasan. He started kissing my face to ease the pain. I opened my eyes and looked at him. I felt tears rolling down my cheeks. Bigla siyang nataranta nang makita ang mga luha ko. I'm really sorry. I got excited, baby. Please, forgive me. He begged again, but I pulled him. Halos araw-araw ay narito si Charlie o kaya mas madalas ay dito na siya natutulog. Medyo nahihiya na nga ako kay May. Mabuti na lamang at wala dito ang nanay niya dahil nagbabakasyon sa mga kamag-anak sa Masbate. Okay na kami ni Charlie. Natatawa nga lang ako dahil hindi niya na magawang ulitin iyong pinagsaluhan namin noon ng isang linggo dahil ayaw humiwalay ng mga anak niya sa kanya kahit tulugan na. Napagpasyahan naming umuwi ng Tagaytay kapag nakabalik na ang nanay ni May. Gusto ko makapagpaalam ng maayos at magpasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa amin ng mga anak ko. Baby, ayaw mo bang mag-hire ng yaya para sa mga bata? Minsan ay tanong sa akin ni Charlie habang isinasampay ang mga nilabhan ko. Naiirita ako dahil pinapayungan niya ako habang nagsasampay dahil baka masira daw ang kutis ko. Ang OA, halos 4 na taon ko na nga itong ginagawa. Hindi na kailangan, kaya ko naman, saka nasanay na akong mismo nag-aasikaso sa kanila at maging sa pangangailangan nila. Sabi ko naman sa kanya.
Pero sobra kang nahihirapan. Tapos ikaw pa ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Maliban doon, may negosyo ka pang inaasikaso. I mean, how were you able to all do that? Ayoko nakikita kang nahihirapan. Parang batang pagmamaktol nito. Kumiti naman ako sa kanya. Nalukot pa ang mukha niya sa pagngiti ko, kaya natawa tuloy ako. Alam mo, ito yung magandang nangyari noong magkahiwalay tayo. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at magsumikap para mabuhay at mabigyan ng maayos na kinabukasan ang mga anak ko. At masaya akong ginagawa ang lahat ng ito, kaya huwag mo na akong alalahanin. Inayos ko na yung huling sinampay ko at hinarap siya. Pero pag uwi natin ng Tagaytay, hindi ako papayag na ikaw pa rin ang gagawa ng lahat ng iyan. I will hire 2 nannies for the twins so that you can have enough time for me. Nakasimangot na pahayag nito. Tinaasan ko siya ng kilay pero nakipagtitigan labang siya sa akin at halatang ayaw magpatalo. At pag hindi ako pumayag, nakapamayawang na hamon ko sa kanya. Fine, sabi ko sa kanya, saka dumiretso na sa loob ng bahay. Mabilis kong inayos ang mukha ko dahil nasalubong ko ang anak ko. Why are you angry, mommy? Pabulol na tanong sa akin ni Henry nang pagkasalubong nito sa akin. I'm not, baby. Pagkakaila ko saka ko kumiti ng ubod tamis. You look grumpy earlier. Pilit pa nito. Halatang hindi binili ang sinabi ko. I'm sorry, baby. I think I said something she liked but won't admit. Nakangiting sabat ng daddy niya mula sa likuran. Barhas akong napalingon sa kanya pero kunindatan lamang ako nito. What's that? Inosenteng tanong ng anak niya. Ayan, kung ano-ano ang sinasabi sa bata. Bahala siya diyang magpaliwanag. Natatawa ako sa isip ko, lalo na nang makita ko siyang napakamot ng ulo dahil hindi alam ang isasagot kay Henry. Ako naman ay dumiretso na sa kusina para maghanda ng tanghalian. Kinabukasan, nagyaya